Free Mindanao. Naku, matagal ko na yung panawagan yan. Di pa pinapanganak niya si Kiko. Sabi ko, karapatan ng mga taga Mindanao kung sa kanilang kalooban, damdamin, hindi na sila tinutugunan ng pamahalaan sa kanilang mga suliranin. Yung mga Muslim, ay sila naman ang mga taga riyan, pwede silang magdeklara ng kalayaan. Tayo sila na sarili na republika. Yan naman ay kinikilala sa international law. Hindi naman bago yan. Attorney, ba't laging galit si Trillanes? Bakit ba pinapansin mo si Trillanes? Huwag nyo nang pansinin yan. Wala yun, puro yung kasinungalingan ng langalan mo. Huwag yung patulan. Pinapatulan kasi ng media. Sabihin mo doon sa nangungumusta, bumalik na siya at marami siyang sasagutin na akusasyon sa kanya. Nagtatago pa siya. Pag tumatago ka, ibig sabihin, guilty ka. Bakit po puro media ang ombudsman? Hindi naman yung trabaho. Gusto siguro gusto magpasikat. Mar, Victoria. Nandito si BP sa Singapore, Jasmine. Anong ginagawa ni BP dyan? Kasama niya ba ang mga OFWs? Absuelto na ba si Napoles? Hindi. Convicted si Juan Ponce Ville na absuelto. Matanda na naman yun. Wala na Di ba nakulong na rin yun? Pamayaan niya na siya. Konsensya niya na lang. May nagrarally dito. Pakita ko sa inyo. Marcos Duterte, walang pinakdiba. Dito ka sa kanan, maluwag. Nagrarally mga estudyante sa UP. Naalala ko tuloy yung pagrarally namin ng mga panahon. Kami, alam nyo kami, 21 years kami nagrarally sa kalsada bago namin napatalsik si Marcos Sr. Pero nung inaapi naman si Marcos Sr., abay, tinulungan ko naman. Kung sino ang inaapi, doon tayo. Anong opinion ko sa nasunog ng DPWH? Hindi na ako nagtataka. Kung maraming dokumento doon sa flood control projects, ano susunugin nyo? Ganun lang kasimple yun. Maricho Agrabe. Kumusta ka? Si Tatay Digong, nakakulong pa. Galing ako sa Hague. Kailan ba ako galing doon? Nung isang buwan. Galing ako doon noong September ako nandun Ano bang araw yun? 22. September 22 ako naroon. September 22. Wala, hanggang building lang tayo hanggang sa labas. Hindi naman natin nakausap si Tatay Digong kasi bawal. Hindi po pwede yung mga hindi kamag-anak na malapit. Yeah, hello. Yes. Ayun po. Okay na po yung record ko na po? Sige, record mo na. Okay po. Trebla, Ando, This call will be recorded. Concepcion. Ayun po. Yes. Ayan, sige, attorney, first po, Yeah. reaction po muna doon po sa naging latest decision po ng ICC na ina-affirm nila yung kanilang jurisdiction dito sa Pilipinas kung state member pa tayo ng Rome Statute. Hindi na ako nagtataka ron kasi from the very start, wala naman talaga silang jurisdiction. Noon pa, pinipilitan na nila na may jurisdiction sila kahit wala. Ngayon, apparently, I'm not sure about this, but the way they are arguing their case, yung mga judges, kung bakit nila
dininay yung motion na i-dismiss na walang jurisdiction. Sinasabi nila na hindi totoo na yung investigasyon nila started 2 years after the withdrawal. So, kung yun ang argument nila, it would seem to me now that the defense team of the former president used that ground, meaning yung ground na nag-withdraw na ang Pilipinas at under the Rome Statute dapat nag-imbestiga sila within the prescriptive period na hindi nangyari kasi they started investigating only after 2 years. So madaling sabi, parang limitado yung grounds nila. Para sa akin kasi, kung ako ang abogado, o kung kinonsultan nila ako, yung mga abogado doon na dayuhan, I would have told them na there are 3 grounds by which you can question the jurisdiction. Number 1, under our Constitution and the Civil Code, a law, whether local or foreign, cannot be enforceable in this country unless it is published in the official gazette. Eh yung Rome Statute na yan, hindi yan na-publish. Kaya sabi ng Kodigo Civil, following the doctrine of due process, that you cannot deprive a person of his liberty, property, or his freedom unless the person you're going to deprive of knows exactly the acts upon which the state can deprive you of your life, liberty, and property. Madalit sabi, dapat alam mo yung batas. Eh, lalong-lalo na isang foreign law. Eh, hindi na-publish. So, kung hindi na-publish yun, sabi ng Kodigo Civil natin, hindi enforceable. At sabi ni ng Supreme Court, sa isang kaso, kailangan i-publish. Kung hindi, wala kang effect legally. So, following that, that should be the first ground. Dapat sinabi ng mga abogado nila doon sa The Hague, wala kayong jurisdiction kasi yung Rome Statute ninyo was never enforceable in our country. That's 1. Number 2, dapat ang second ground nila, they should have used the principle of complementarity, which says that the member states, makakapasok lang ang ICC ng jurisdiction. Madali sabi, they can prosecute, the ICC can prosecute those charged of crimes against humanity only if the member state doesn't have the capacity to prosecute them, or having the capacity to do so, do not want to prosecute. Yun ang principle of complementarity, kasi complementary lang naman ang Rome Statute sa local laws. Papasok lang sila kung hindi nagpa-function yung local legal system. So dapat yung dalawang grounds na yon, ang una nilang binanggit, pero sa himig ng diskarte o ng naratibo ng denial o ng pagpipilit nila may jurisdiction, dun lamang sa pangatlong ground na sinasabi ko ever since. Kasi yung pangatlong ground, yung nag-withdraw na, kaya wala kayong jurisdiction, maliban pa doon, kahit na sinasabi ng Rome Statute na pwede kayo mag-imbestiga, kung nagsimula na kayo mag-imbestiga bago umaklas, hindi rin pumapasok. Kasi nga, klaro ang record na nag-imbestiga sila after. Ngayon, sinasabi nila, hindi raw totoo yun kasi kinukonsider nila yung una nilang inquiry, yung preliminary examination. Sabi nila, hindi, nag-preliminary examination na lang kami, kasama yun sa aming investigation. Mali yun. Sapagkat yung preliminary examination refers to whether or not
the principle of complementarity applies or is operational. In fact, kung matatandaan mo, yun ang kinokontra noon ng Department of Justice at saka ng Solicitor General. Hindi ba nag-file sila ng mga petition? Sabi nila, wala kayong jurisdiction sa amin kasi meron kaming legal system. And ito'y buhay na buhay. We're prosecuting the criminals committing those crimes. O kaya, sa tatlong grounds na yon, wala silang talagang jurisdiction. Kaya kung ako sa kanila, yung mga abogado ro, kung hindi nila nagamit yun mulat sa pool, gamitin nila. They can file a motion for reconsideration and cite those two very important grounds. At saka ipagpilitan din nila na mali ang kanilang sinasabi na yung preliminary examination is a formal investigation. Kasi yung formal investigation, you look at the aspect of whether or not the accused can be prosecuted. Kung papasok dun yung mga elements na yan ba papasok dun sa krimen na sinasabing ang ICC meron jurisdiction. Di ba sinabi doon, genocide, mass murder, crime against humanity, war of aggression. Yun ang tinatawag na preliminary, kasama yun sa formal investigation. Pag nakapasok ka doon, nag-start ng formal investigation mo. Pero hindi naman yun ang nag-start. Ang ginawa nila, preliminary examination to determine kung pwede siyang pumasok. Yung sinasabi ko, nakapasok na sila dahil nakita na nila na wala kang kakayahan as a member state to prosecute, or may kakayahan ka, hindi mo ginagawa. Which do not apply to us, yung dalawang yun. Kasi malusog nga ang ating sistema legal at marami na tayong napakulong. Napakulong na natin dalawang presidente. Tinanggal pa natin yung isa pang presidente, nag-sign natin sa Amerika. O, yun ang kung ako, yun ang gagawin ko. Attorney, question ko lang kasi sinayad dito nung sa decision yung Article 127 Section 2 ng statute na maaari pa rin exercise ng ICC yung kanilang jurisdiction dun sa mga under consideration ng Korte, matters under consideration of the Court, no state member pang bansang ito. Tapos sinabi ko na dito, yung the preliminary examination is not too informal in nature to encompass a matter that is under consideration by the Court. So, ano po bang... Yun nga ang palusot nila, nakasama yan sa formal investigation, which is false. Kasi yung preliminary examination, as I have explained at lengthily kanina, that is a determination whether or not they can assume jurisdiction or not. Ang sinasabi nila na provision, they can assume jurisdiction if they started the formal investigation. Sinasama nila yung preliminary examination, hindi po pwedeng isama nila yon. Kung meron ka ng jurisdiction, doon mag-a-apply yung sinasabi mo na pag kami ay nag-imbestiga na ng formal at hindi pa kayo nakaka-class o nakaka-withdraw. O madalit sabi, kaya sinabi ko sa hindi ako nagtataka kasi yung mga yan, talagang ipipilit nila dahil noong pa, di ba, pinipilit na talaga nila na gusto. Okay po, Attorney, siguro na lang, siguro ano po yung nililook forward nyo ngayon. Hindi ka ba pwede mag-U-turn dyan? Ano ba? Hindi, yung driver ko. Okay po. Something na nililook forward din ang attorney kasi syempre ngayon parang indefinite pa rin yung adjournment ng court habang ina-assess yung fitness ni former President Duterte to stand. Saka na sa unahan, kanan. Tapos, ano po yung nililook forward nyo dito, attorney? Hindi, ako, ang suggestion ko sa kanila, kung hindi pa nila na-raise yung dalawang issue sinabi ko, i-raise nila yon. And at the same time, yung sirain nila yung argumento ng mga judges na hindi applicable yung sinasabi nila. Kasi yung preliminary examination, ang pinag-uusapan doon kung may jurisdiction sila o wala. Ang pinipilit nila, yung formal investigation, applies only if you really have jurisdiction. Eh, hindi mo pa nga alam kung may jurisdiction ko wala kasi dinidetermine mo pa lang kung papasok ang principle of complementarity.
Hindi, nasabi ko na rin, yung sa interim release, puro namang mali rin ng mga, kaya sinasabi ko na hindi ako nagtataka kasi lahat ng mga argumento nila, puro wala sa wala sa, kumbaga sa karpintero, wala sa hulog. Kaya yung sinasabi nila, bakit daw itong si Duterte, from the inception, kini-question niya jurisdiction, kaya mukhang ayaw daw tanggapin. Bakit naman nila i-deprive si Duterte at saka yung mga anak? Nagagalit sila na bakit daw sila kini-question. Natural, i-question yun ang pinaka-principal na issue doon, yung jurisdiction. At saka mga abogado to. Yung ama, saka yung anak, pareho abogado, di alam nila yung batas nila. Pangalawa, sinasabi nila na dinideny nila yung interim release kasi daw, ang base daw ng defense na bigyan ng interim release, unfit to face trial. Sinasabi nila, hindi nyo naman naprobahan yan. Hello, kumusta kayo? Maricho, wala, naputol yung ating telepono. Ayan, bumalik. Hello, naputol. Anyway, sabi ko, at sabi ng na hindi na raw naproba ng defense na fit for trial si Presidente Duterte. Ang argumento ko doon, teka muna, bakit ang magpuproba ang defense? Si Presidente Duterte nasa ilalim ng kontroladong environment. He is under controlled environment. They control Duterte in that detention center. Sinasabi nila, meron naman siya medical access. Mali. Kayo ang may medical access. Kayo ang may-ari ng medical equipments na lahat doon. Dapat kayo ang magpa-examine kay Presidente Duterte. Hindi yung sila mag-examine at ipoprobahan sa inyo. Kaya mabuti nga, meron na sila ngayong order, di ba, na pinapa-examine. Tapos sasabihin pa nila, mukhang naman daw tingin nila, siya physically. Hindi pa nga nyo na-examine. Pinipwede nyo na. Pangalawa, all they have to do is look at the videos. Yung mga video ni Presidente Duterte na hindi halos makalakad. Di ba? May security dalawa na inaalalayan yung likod niya. Tapos mayroon pa siyang nurse. Hindi pa siya. Nasa Malacanang pa lang siya at lumabas. At bago siya inaresto, meron siyang 24 hours duty na nurse. 3 nurses siya na nagpapalit-palit. Ibig sabihin talaga may differentials. Ang dami naman talaga niyang sakit. Matanda na, marami pang sakit. Lalong-lalo na kung yung sinasabi yung cognitive decline. Ano bang ibig sabihin ng cognitive decline? Kasi yung abogado, kailangan kausap mo yung kliyente mo. Marami kayo tatanong sa kanya tungkol doon sa war on drugs. Paano kung di na matatandaan ni Presidente Duterte yun? Dahil matanda na nga, meron ng mga memory niya, naglalaps na, paano niya yung pagtatagol ng sarili niya na matino? Kaya kailangan, i-release na nila yan. Huwag na nilang ituloy yung trial kasi he will be deprived of his constitutional right. And even under international law, he has the right to mount a competent legal defense. How can you mount a competent legal defense if you're unfit mentally? Hindi mo na maalala yung mga dapat mong maalala. O, di ba? Tapos physical pa. Pupunta ka sa hindi ka makalakad ng gusto. Siyempre, pag physically unfit ka, it will affect also your other function. Yung lahat na senses mo, apektado doon. That's it. Salamat din. Kapoy magpaliwanag, Alam niyo yung International Criminal Court na yan, ako talagang gusto nilang ituloy ang bistang yan. Ikukonvict nila si Presidente dyan, kaya itong gobyerno natin, sabi ko, kailangan talagang sila ang gumawa ng kaparaanan dahil nagkamali sila, illegal yung ginawa nila, correct nila sarili nila, pauwi nila si